Kasi paano nga panggamot, wala ka namang dalang resita. Kasi po nag-text po yung doktor, kailangan ko daw po magpadala na 815. Pwede na siguro 500, mother, no? Sir, pwede po ba kahit po 1K? Ay! Good day everyone! Dahil sa kabaitan ni Diwata sa mga matatanda, ay inaabuso ito ng ilan nating mga kababayan. Sa video na ito ay tingnan natin ang scam modus na ginawa ng ginang na ito na walang reseta at medical certificate pero nangihingi ng pambili ng gamot daw ng kamag-anak. Panoorin natin ang video na ito. Ano yun, mother? Madam, dapat kasi, ICU ang ano mo, mister? Dito ka, habang naka-live tayo. Dito. Anak ko po, 33 lang. Ayan, si mother. May dala-dala siya. Ito hingi siya ng tulong. Nakalagay dito, Barangay Molino 3. Tapos may dala sang ano to, mother? Dala mo? Indigency pa lang po kasi, sir, yung ano ko po, bukas ko po makukuha yung mga record niya sa hospital. Is the agency, mother. Ganito na lang kung nasa ICU. Marami naman tayong government, mother, kasi alam ko pag ICU medyo mabigat na ano yan. Kasi ang dala mo, barangay ano lang to eh. Indigency, oo. Araw-araw na kasi dito mayroong ganito sa akin. Parang nangyayari, politiko na tayo. So magagawa ko lang tulong nito sa iyo kasi wala naman dito mga medical certificate. Kung mayroon sana, tutulungan kita ilapit sa dapat nating lapitan. Kasi si Diwata, hindi naman tayo mayaman. So ang dala mo, wala kang mga certificate na mga medical certificate. Kung mayroon sana, may lalapit na malapit lang tayo sa singit. Mayroon dyan mga nagbibigay ng ng gamot. Mas ko po sana makuha. Ngayon, kailangan ko lang po ng panggamot daw ngayon, sir. Ngayon siguro ang mabigay ko lang sa iyo pamasahe. Yun ang kaya ko lang. Panggamot ko kahit. Kasi paano nga panggamot, wala ka namang dalang resita. Indigency lang po yung dala mo. Paano natin masasabing, pasensya ka na, mother, kasi ang dami kasi dito araw-araw na yan. Minsan 10 may mga dalang ganyan. Tapos yung iba tininang ko, piki naman. Mayroon pa dito na nunilisit na patay na daw. So, nung tinignan ko yung certificate, 10 years ng patay. So, di ba, paano natin masasiguro? Hindi, ito nag-retalk lang tayo kasi maraming nanonood ng social media. Nagawa ko lang tulong sa'yo ngayon, mother. Kasi mother, bibigyan lang kita ng pamasahe, 500. So may pangkain ka na doon. Kasi hindi naman tayo, kung mayroon ka sana dalang yung mga medical, patunayan talaga na mayroon kang pasyente na legit, tutulungan kita, dadalhin kita sa DSWD or malapit lang tayo sa Sini. Para ilapit kasi ako naman, hindi naman tayo mayaman, binibigyan lang din tayo. Oo. So ang mabibigay ko lang sa iyo ngayon, pamasahe, pangkain mo. So pwede na siguro 500, mother, no? Pwede po ba kahit po 1K? Ay, 500 lang yung kaya kong ibigay, mother. O kaya 300 na lang, sige. Wag naman po. Kasi po nag-text po yung doktor, kailangan ko daw po magpadala na 815. Saan yung text? Akin nakabasa ng text. Tingnan ko muna kasi gusto ko lang din makasigurado. Kasi sige, pag legit talaga siya, bibigyan kita ng 1K, gawin pang 1.5. Ayoko lang kasi ng yung alam mo ba yung mabubudo lang. Marami kasi dito ng pasensya ka na, mother, Pero kung legit talaga na mabasa, sige, guaranteed yung hiling mo. Kasi ako naman, Pababa po sa text po. gamot ko ngayon. Totoo lang tayo, no? Buyong, 850 lang gamot ko ngayon. Nakalagay 850 gamot ko lang ngayon. Pero nakalagay buyong, hindi naman doktor. Pero sige, mother. Sir, ito po po yung text ng nurse. Kasi po ginagamit din po ng nurse, ito din po, pag humingi ng panggamot, nagkalang po, kukunin ko lang po yung text. Ito, kaya ako hiningi si mother kasi gusto ko talaga legit. Kasi kung hindi legit kasi, di ba, alam mo dito, ito lang ang dami niyan. Pero kung legit ka talaga, dahil kung kaya ko naman, sabihan na lamang ninyo ako na agad na may pang medicine po. O sige, dahil dyan, kailan ba yan? Kanina po madaling araw. Wala naman kasi yung date. Kasi po, tapos sa text pa po papabasa. O sige na, mother, bibigyan kita ng 1.5. Sana makatulong po sa'yo. Ako naman kasi, yung kaya ko lang, hindi naman tayo mayaman. O, 1,000 yung hiling mo. Ayan, nagbigay na ako sa'yo ng 500, no? Sir, hindi pa po. Ay, di pa. O, ayan, 1.5, ha? Tapos ngayon, ang gawin mo,
Kung mayroon ka, kompleto ko po, sa inyo ko po palalapit sa Senate. hingi tayo ng kung mayroon ka mga medical. Kasi ganun sila eh. Kahit naman niya, pag lumapit ka, marami na kasi dito niyan ng mga ganyan. Kailangan talaga may kompleto ka ng documents. Kasi pag nilapit natin yan, hingihan tayo ng ganun eh. So, pwede kitang matulungan, dalhin kita doon o kung Kasi saan ito man. po yung Oo. text ng nurse. Sabi ko sa pagsalang center ba wala bang libre? Sabi So niya ngayon po, dahil may text kang pinakita kahit wala kang medical, so sabi mo nga kahit 1,000 lang, ginawa ko ng 1,500. So Kasi sana po- makatulong. Kasi ako naman, di naman tayo mayaman mother. Sir, Hindi mo kasi naman po yung lung cancer niya po, may HIV pa po, tapos na stroke. Kaya po So, yun yung lang. gamot niya daw po sa Mercury pag binibili, wala daw po sa loob ng lung center. Oo na, sige na, lakad na kasi habang maaga pa, kumain ka muna, tapos hopefully na kahit papano, di ba? Nakita natin na nagbigay pa din si Diwata kahit mataas ang chances na scam yung ginawa ng ginang. Feeling ko naawa na lang dito si Diwata kasi matanda na yung lumapit sa kanya. So kung scam ba yun o hindi, at least natulungan niya yung matanda. Kaya ko nasabi na scam yun kasi dito sa Laguna ay meron din ganung modus. Ang ginagawa naman nila ay talaga namang may reseta pa tapos may gamot pa na yung pinaglalagyan ng gamot is kasama dun sa reseta na iaabot sa'yo. Ang matindi doon ay ilang taon na nilang ginagawa yon at hindi pa pandemic nandun na sila sa pilahan ng jeep dito sa Laguna at inaabot nila yung reseta nila kada pasaherong madadaanan nila. Nung una ay gumagana yung ginagawa nila. Pero nung ilang taon na ang lumipas ay napansin na ng mga pasahero na modus na lang yung reseta. Kaya wala na nagbibigay sa kanila simula noon. Kaya ang ginagawa naman nila ngayon, hindi na sila nag-aabot ng reseta, nakaabang na lang yung kamay nila. Tingin ko mas okay yung kung talagang pang araw-araw lang yung gusto nilang makuha. Kasi yun ang luloko sila na may reseta silang iaabot, which is hindi naman totoo na meron silang kamag-anak na may sakit. Katulad lang din dito ng ginagawa ng ginang na ito. Paano kailangan ng gamot ng kamag-anak niya? Wala namang siyang dalang reseta. Ang reseta ay agad ibinibigay ng doktor sa mga kamag-anak pag kailangan bilhin yun. Hindi yung katulad ng sinasabi ng ginang na bukas pa daw ilalabas yung document. On the spot, ibibigay agad ng doktor ang reseta pag kailangan talagang bilhin yung gamot. Kasi yung reseta naman kasi sinusulat na lang ng doktor yung gamot na kailangan. Guri-guri pa nga yung mga sulat nila. Kumbaga, ang bilis lang ibigay nun at hindi na kailangan paabutin pa lang bukas. Ang matindi pa dito ay sabi nung ginang ay yung doktor pa daw ang nag-text sa kanya. Kung kailangan ng gamot na manggagaling sa ospital ay ang magsasabi noon sa kamag-anak ay yung billing at hindi yung doktor. Base sa experience ko nung nagkasakit yung mother ko ay meron akong pinirmahan na listahan ng mga gamot na ginamit sa mother ko. Tapos i-add na lang yun sa mga bills tapos pag lalabas na yung mother ko ay sakalang bibigay sa akin ng billing yung lahat ng listahan na ginamit sa mother ko. Kumbaga, yung gamot na kailangan ng mother ko, pauunahan na lang muna ng ospital. Ibibigay muna ng doktor dun sa mother ko. Tapos may pepermahan lang ako ng katunayan na ito yung gamot na ibinigay sa mother ko na katunayan na ginamit namin sa mother mo at ako yung puga parang witness, parang ganon. Hindi naman masama ang humingi ng tulong, lalo na kung wala na tayong ibang kamay na pwede makapitan. Pero wag naman sana natin gamitin ang kabaitan ng mga tao para tayo ay manloko. Kung talagang tayo ay nangangailangan, sabihin natin ang buong katotohanan at wag natin itong pasinungalingan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.